nakahanda po akong magpakulong. Naku po. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law Naku po, Erwin. to be able to please the people. Naku po mga reaction update PH, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Senator Marcoleta nandyan sa rally ng INC. Dito makikita ho talaga natin ang suporta ng ating mga kapatid na INC. Hindi lang naman ho sila INC lahat dyan. Naghalo-halo na ho dahil nga mga ka-update hindi ho nila nagugustuhan ang tabas nitong gobyerno na aarestuhin itong si Senator Marcoleta. Gayon din naman ho tayo kahit na hindi ho tayo makadalo dyan, yung karamihan ho sa atin nanonood na lamang ho, bigyan pa rin ho natin ng suporta pagmamahal ang isang si Senator Marcoleta. Bakit ho natin ginagawa mga kapatid? Kasi nga ho, siya lamang ho ang dahilan kung bakit ho napangalanan yung mga mastermind, yung mga sangkot sa flood control issue. Dito mismo sinabi niya na ho mga kapatid na handa raw ho siyang magpa-aresto kung ikakatahimik daw ho yan ng gobyerno at matutukoy yung mga mastermind sa flood control. Siyempre hindi naman ho tayo papayag sa ganyan na pati ho siya maaresto. Yung maaresto mga kabdit, yung mga magnanakaw, hindi ho katulad nito sa Senator Marcoleta. Hindi ho yan nagnakaw Isipin po ninyo nagsasabi ho sila ng katotohanan, nilalabanan niya lamang ho, tinutukoy niya ho yung mga magnanakaw dito sa gobyerno pero siya ho yung kinikipit. Ganyan ho kawalang hiya itong si Bangag. Ganyan ho kawalang hiya itong si Remula. Ganyan ho sila kawalang hiya mga kabdit. Ito, katapos nga nito mga kabdit, nagsilita itong si Auntie Claire Castro. Yan paborito niyang talakira ng Malacanang. Ayan o, pati itong mga kapatid nating INC mga kabdit, talaga hong binabati kuso niya. Ano bang expect natin dito kay Claire Talatala? Taka-taka. Maputak nga yan talagang gagawin niya para protektahan niyang amo niyang Bangag. Diba? And basahin mo natin nakakaawa dahil malamang hindi nila alam na sila INC member ay ginagawa lamang mangmang. Mantakin po ninyo yun. Tama ho ba talaga yung nasa bunganga nito si Auntie Claire Castro? Ganyan na ho ba talaga ang kanyang sasabihin dahil mali-maleta ang ibinabayad sa kanya? Sino ba yung nagpapasahod sa kanya mga ka-update? Unang-una sa lahat, Auntie Claire Castro, yung tinatawag mong mangmang, yan yung mga nagpapasahod sa'yo. Yung mga INC, yung mga ordinaryong Pilipinong dumalo dyan, nagbabayad ng buwis yan at ipasahod sa pagmumukha mong ginayupak ka. Tapos gagawin mong ginagawang mangmang. Ganyan yung tingin mo sa mga nagsasabi ng katotohanan. May freedom of expression, freedom of speech ho tayo. Kaya nga nagagawa ho natin ito mga to. Tsaka hindi naman ho gagawin ng mga ordinaryong Pilipino yan kung wala ho sila nakikitang mali sa gobyerno. Hindi rin ho mag-i-step up itong INC kung hindi ho animal itong si Bongbong Marcos. Hindi animal itong si Ombudsman Remula. Bakit to? Kasi nga ho mga kapatid, binebed nila yung law. Tulad na sinabi nito si Senator Marcoleta na yung isa sa kasamahan niya, sometimes you need to bend the law, blah blah blah. Diba? Sino ba yun? Si Erwin Tulfo. Yung mga tulpo, mga ka-update, hindi naman ho nila kayo mag-manage ng buong bansa. Ano ho yung kaya ng mga tulpo? Ayun, pag-ayusin yung mag-asawa. Diba? Yun nga ang mga issue ng mga anak nila. Ito si Tulfo, diba? Meron issue yung anak niyang, yung congressman na gumastos ng 5 million sa Amerika. Isang gabi lang, ka-update Isang gabi lang. Tapos si Tulfo. Si Tulfo, mga ka-update, nagtitip ng 250,000 sa isang babae. Mantakin po ninyo yun. Titikim lang ng babae, pinambabayad niyang buwis. Yung pera ho natin Yung mga binabayad ho nating buwis. Binubulsa nila, itinitip ho nila sa mga babae nila. Bakit ho nila ginagawa yun? Kasi nga ho mga kapatid, hindi ho nila pinaghirapan yung pera. Tanong ko lang ho sa inyo. Ikaw, sige, update, lalaki ka. Pinaghirapan mo yung kinikita mo. Sabihin mo lang kumita ka ng
Ito mga kapdita, hindi naman ho lahat kumikita ng ganito kalaki. 100,000 isang buwan. Mambababae ka, magtitip ka ba ng 200,000, 250,000? Tanong ko lang ho yun sa inyo. Siyempre ho, hindi. Pero itong mga tulpo, mga kapdit, nagtitip ng 250,000, isang babae. Mantakin po ninyo kung gaano kalaki yun. Di ba? Samantalang tayo mga ordinaryong Pilipino, naggugutom, nanghihingi ng tulong, lahat o ginagawa natin yung mga baha sa flood control. Pero ano kung ginagawa ng gobyerno? Nakatunga nga. Nagnanakaw ng bubulsa. Tapos binabanatan yung oposisyon, yung mga hindi nila kaalyado. Sila Joel Villanueva, mga kapdit, na kulong ba? Tanong ko lang ho yan. Si Chis Escudero lumipat, tagahimod ng wetbox ni Lisa Marcos. Ngayon, nasaan na? Wala ho, masaya na ho sila, nasa majority. Pero ito si Senator Marcoleta na hindi naman nagnakaw, tumukoy lang dyan sa flood control. Isa pa ho yung pinanggigigilan ng administrasyon. Ganun din ho si BP Sara, si Senator Bongo, lahat ho sila sa minority, hinaharas na ho sila dyan. Kasi nga ho, 2028 presidential, yan ho yung pinakinatatakutan ng mga hinayupak na to. Yan ho yung kinatatakutan nila kasi nga si Sara Duterte, mga ka-update, yayariin ho sila. Sigurado, babalikan ho yung mga hinayupak na ito. Diba? Alam naman ho natin pag tinawag na Duterte, galit sa magnanakaw, galit din ho sa mga gumagamit ng white powder. Diba? Kaya mga kapatid, di na ho natin papatagalin itong ating intro kung bago na ako sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lamang kung malaking tulong na yan. Direct na ho tayo. Mga kapatid, hindi lang itong si Erwin Tulpololong ang ating pag-uusapan kasi dito binanatan din mo talaga ni Senator Marcoleta yung mga magnanakaw dyan sa flood control issue. Mantagin po ninyo, handa raw ho siya makulong para, sige, basta makulong din daw ho yung mga kurap. Siyempre hindi ho papayag yung mga kapatid natin dyan. Hindi naman ho dapat ganun. Kung may makukulong man, ayun yung mga nagnakaw, hindi yung mga nagsasalita ng katotohanan na nangyayari sa bansa. Ay update, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa, ang hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Tama. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo.
Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Tama. Isipin po ninyo, bakit si Marcoleta ang ikukulong pero kayo ang mandarambong? Sino nga po yung mga mandarambong dyan, mga kapatid? Pinangalanan na nga ho mismong si Saldico. Isipin po ninyo si Saldico bilyonaryo. Eto mga kapatid, si Saldico ho kasi, bago pa yan pumasok sa politika, bilyonaryo na ho talaga yan. Meron ho siyang business na sobrang laki. Doon ho siya naging bilyonaryo. Siyempre mga kapatid, si Saldico, gusto niya lamang ho siguro ng kapangyarihan at may connection sa gobyerno, kaya pinasok niya ho yan. Ngayon, naging kaibigan niya ito si Sandro Marcos, naging best friend niya si Martin Romualdez, naging best friend niya rin si Recto, lahat sila dyan yung mga malalaking sindikato, si Bongbong Marcos. Tapos ngayon, na bumaliktad ho ito si Saldico sa kanya, na ngayon, nasa ibang bansa na ho. Kaya ito mga ating kapatid na OFW pala dyan, kung sakali man hong makita nyo itong si Saldico, huwag nyo na ho sanang sasabihin kung nasaan. Para alam nyo na, yung mga sindikato nga dito, gusto ho siyang, alam nyo na, pagurgur. Bakit to? Kasi nga mga kapatid, isa ho si Saldico sa susi ng taong bayan na nagsasabi ng katotohanan. Dahil nga mga kapatid, dinideliberan niya ho daw si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez ng mali-malita. Dinedeliberan niya ho yan dalawang yan, pati nga ho si Sandro Marcos pinangalanan niya. Sino ho yung mga mastermind? Ayan ho, nandyan. Diba? Nandyan ho sa gobyerno. Kaya nakakakilabot ho talaga. Etong mga nagsasabi ng katotohanan, katulad ni Senator Marcoleta, sila ho talaga yung pinag-iinitan. Tignan niyo si Defensor, Baligod, yung ex-Brave Marines. Lahat ho sila ginigipit. Kasi nga ho, sila ho yung may alam dyan sa flood control issues. Sila rin ho yung mga nag-deliver ng pera. Pero bakit sila yung binabanatan at yung mga media, mga media at mga kapatid, wala tayong expectation dyan kasi shareholder itong si Martin Luther King. Kaya pagtatakpan din ho sila at lalong babatikusin at pagmumuka sa media na itong mga Brave Marines, si Baligod at Mike Defensor, sila ho yung sinungaling. Ganyan ho yung mga media dyan. Di ba? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan
nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ang mahirap dito, Sen, bakit ka nga naman tutulungan ni Ombudsman Remulla kung sila ay magkaka-alyado at alam nyo na, tumatanggap ng malaking pondo. Diba? Isipin po ninyo yun, tama naman to naging payag nitong si Senator Marcoleta na dapat siya ay tulungan nitong si Remulla kasi nga independent ho yung ombudsman, mga kapatid.
Oras na may investigasyon silang ginagawa, agad ho nilang, alam niyo na, nililigwak katulad ho siya. Imbis na imbestiga na to sila Joel Villanueva, yung mga nasa flood control, hindi ho niya ngayon tinuluyan. Kasi nga ho, magkakakampi na ho sila, magkakaalyado na. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi, isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan, at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lang doble ito, may triple, parami ng parami ang taong bayan. At not only the INC, iba-ibang sektor, kasama na yung ating mga DDS supporters, at ibang-ibang sa sektor ng lipunan, mga negosyante, estudyante, at mga nag-opisina, lahat nandoon na. Kaya naman, tuloy-tuloy ang pag-monitor natin, spokes. Una, okay, may tanong ako sa'yo, I think napag-usapan natin kagabi. So itong mga bataan ng mga bangag, kino-question nila yung pagtitipon sa EDSA. Bakit daw sa EDSA? Bakit daw hindi sa Bulacan? Di ba? Well, So, kasi ang EDSA, unang-una, ay deklaradong People's Park. Pwede talaga mag-rally dyan sa EDSA dahil nga sa ating kasaysayan na sa EDSA nangyari na napatalsik natin ng 2 presidente, not 1 but 2. Yung kauna-unahan, naging dahilan nga para kilalanin tayo ng buong daigdig dahil tayo ang nagbigay sa daigdig ng kauna-unahang revolusyon na walang pagdanas ng dugo. Mapayapa. Dinaan natin sa paninindigan, dinaan natin sa dasal. At yun nga yung pagkakataon na pinaligiran ng taong bayan sa EDSA
ang mga hanay ng militar at pulis na nag-withdraw na ng support doon sa diktador na Marcos Sr. Kaya naman, yan ay talaga nakaukit, hindi lang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil matapos maganap yung People Power 1 sa Pilipinas na hindi nagdanas ng dugo, naulit yan sa iba't ibang parte ng daigdig, lalong-lalo na sa Europa. Kaya nagkaroon sila ng Velvet Revolution, no? Kung saan isa-isang tumumba ang mga diktadoryang mga rehimen dahil ang mga taong bayan ay nagkaisa at sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga pamamaraan, pinatalsik ang mga diktador sa kanilang mga lugar. At hindi lang yan isang beses ginawa natin. Nung ikalawang beses, laban naman kay ERAP, no? Matapos na hindi nila buksan yung envelope na naglalaman na importanteng ebidensya laban dapat kay ERAP Estrada, bumalik na naman ang tao sa People Power 2, sa EDSA na naman. Kaya talaga naman kaya po ginagawa yan sa EDSA dahil sa kasaysayan na dyan talaga nagtitipon-tipon ang taong bayan para sipain ang mga presidenteng walang silbi, mga presidente na silang nagiging balakid para umunlad ang Pilipinas. Kaya hindi sa Philippine Arena, di ba? Kasi sa Philippine Arena, well, una-una malayo. Pangalawa, yan ay wala pang historical significance. So tayo, kinakailangan babalik-balikan natin ang pinanggalingan natin, nang malaman natin kung saan tayo patutungo. Yan. Ang tanong, Spokes, eto nga. Ito yung mga nagko-question, ito yung mga dilawan, pinklawan na lumaban noong 1986 para patalsikin nga yung sinasabi nilang diktador na si Marcos Sr. at sinasabi nilang pumatay kay Ninoy. Pero ngayon sila yung mga nagrereklamo na bakit daw sa EDSA. Kaya sabi ko nga, bakit hindi? Sa inyo ba yung EDSA? So ibig sabihin, pag hindi naaayon sa naratibo ninyo, hindi pwede yung INC o kung sino mang mga religious group o iba pang mga sektor ang magtipon-tipon para magpahayag ng kanilang boses o pagkadismaya sa gobyernong bangag. So ito ngayon ang pinapakalat nila na naka-istorbo daw sa trapiko, kaya nga sabi ko nga kanina nag-vlog ako no bago tayo nagsama, bakit during mga campaign period, 'di ba hinaharangan din natin yung mga kalsada not only sa EDSA pero sa iba't ibang parte ng Pilipinas na nakaka-istorbo din naman talaga tayo sa trapiko, 'di ba? Well, alam mo, yung pagiging proprietary or yung parang sila lang ang nanindigan sa EDSA, Correct. hindi totoo yan. Dahil halos lahat naman ng Pilipino isinungka ang diktador na Marcos. Pati yung sinasabi nila na hindi po pwedeng sumama sa hanay ng mga dilawan at pinklawan ang Tatay Digong at ang kanyang mga supporters. Hello, let me remind you, si Tatay Digong po at saka ang kanyang nanay Soledad ay sinuportahan ang dilawan. So tama na magkaroon ng pagkakaiba sa dilawan at sa pinklawan. Kasi ang dilawan, lahat tayo. Sino ba naman ang natirang loyalista ng mga panahon yon kung hindi yung mga ilang siguro mga katao na taga Ilocos Norte, no? Sila na lang natira na sumusuporta kay Marcos sa senior na diktador, no? So tama lang na manatili na dilawan at pinklawan. Ang dilawan kasi halos lahat tayo. At kapag sinabi ninyo na kayo nasa EDSA, nandun din kami. Lahat kami, pati mga DDS kasama din doon. So hindi lang kayo ang nagpatalsik kay Marcos Jr. Lahat tayo. Kaya wag niyong aangkinin na kayo-kayo lang. Pero ang pinklawan, talagang dapat magkaroon ng pagkakaiba dahil ang pinklawan ang kain suka. Etong mga tropa ni Leni Robredo na ayaw nang makilala bilang dilawan dahil alam nila na dumating ang punto na dilawan ay sinusuka rin ng taong bayan dahil nangako na matatapos ang korupsyon. Sila mismo talagang pinatunayan na korap din sila. So tama na tawagin silang pinklawan dahil sila ngayon yung mas maliit na segment ng mga tumutol at nanindigan laban kay Marcos Jr. No? Pero wag niyo pong aangkinin ng EDSA. Ang EDSA po ay para sa buong sambayan ng Pilipino na nung minsan nagkataon, nung 1986 ay nagkaisa at muling nauulit po ngayon. Kaya nga po ang panawagan ngayon dito sa EDSA ay We Are One. Diba? Yes. We are one again. We are one. We are one. Kaya naman talagang sabi nga, welcome lahat
na kahit anong saan ka pa galing, ano man ang iyong political color or religious affiliation, welcome ka. So ngayon, ang pinipaint nila ngayon, Spokes, na itong rally ay exclusively para lang kay Senator Marcoleta daw dahil sa kinasuhan siya ng plunder. Oo. Mm. Well, dalawang bagay ang dapat natin maintindihan. Unang-una, yung kahalagahan ng pagbubuo ng Iglesia ni Cristo sa kasaysayan mismo ng Pilipinas. Yung Iglesia ni Yeah. Cristo ay sinimulan niya ni Felix Manalo, no? Kumbaga, lolo nung namumuno ngayon ng Iglesia ni Cristo. Ano ang kahalagahan niya sa ating kasaysayan? Ito po ay sinimulan 1914. 1913 actually, una niyang service, 1914, na nagkaroon ng papel ang Iglesia ni Cristo. Ito po ang kauna-unahang katutubong Pilipino na pananampalataya. Tandaan natin, nung panahon ng 1913, 1914, tayo ay lumaban sa isang napakadugong giyera laban sa mga Amerikano sa Philippine-American War. Yan ay kinikilala sa isa sa pinakamadugong digmaan at isa siguro sa pagkakataon na talagang mga Amerikano ay lidabag yung batas ng umiiral pagdating ng martial law, yung international humanitarian law, dahil ang order ng mga Amerikano, patay ng lahat ng may buhay, pati mga aso at pusa. Ganyan silang katindi at talagang kabrutal nung labanan. So, yan ay nangyari naman matapos na pinalayas din natin ng mga Espanyol na linabanan din natin gamit ang dahas, no? At ang dami rin mga ninuno nating nag-alay ng buhay. So matapos ang dalawang gera laban sa mga dayuhan, tinanggap ang realidad na nandiyan ang mga Amerikano, binili tayo sa mga Espanyol. At sa kontekstong ito, yan yung importansya ng pagtatatag ng iglesia. Kasi pati sa pananampalataya, tinalikuran natin yung mga pananampalataya na daladala ng mga dayuhan na sumakop sa atin. Ang simbahang Katolika, daladala ng mga Espanyol. Ang simbahang Protestante na kinabibilangan ko, daladala ng mga Amerikano. Bagamat ang Protestante naman talaga, yan ay nagsimula sa Europe, sa Germany at saka sa Holland. No? So, yan po yung kasaysayan ng simbahan. Ibig sabihin, yung pagbubuo man lang ng simbahan na yan, doon sa pagnanasa ng itaguyod ang tanging mga Pilipinong mga nais na sumamba sa Panginoon at ang mga leaders nito, ang mga pastor nito, na hindi natin kinakailangan ng mga dayuhan. Nanindigan sila para sa inang bayan, kaya sila nagbuo ng Iglesia ni Cristo. So yan po ang konteksto kung bakit nagpapatawag ngayon ng rally ng Iglesia. Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, talagang tinataguyod ng Iglesia ni Cristo yung pang-nasyonal na interes ng mga Pilipino, hindi mga dayuhan. So yan yung unang dapat natin maintindihan. Meron talagang importansya ang pagbubuo ng Iglesia ni Cristo. Ito lang po ang tanging made in the Philippines na pananampalataya na ngayon ay nasa buong mundo. Hindi ako magtataka kung dahil nga dito sa EDSang pagtitipon nito, baka mamaya ang laki ng mawalang mga miyembro ng Simbahang Katolika dahil sila ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa mga kakurukutan ni Marcos Jr. at papanig na ngayon sa iglesia. Ako nga nag-iisip kinakailangan nga lumipat na ako. Kasi sa tingin ko, yung Iglesia ni Cristo sa kanilang paninindigan ngayon, sila yung mas tapat sa sinasabi ng ating Biblia at ng ating Panginoon, no? Bawal magnakaw, di ba? Bawal magsinungaling, bigyan ng makakain ng mga nagugutom, bigyan ng damit ang walang damit, at tahanan ng walang tahanan. Pero bukod pa doon ay itong nangyari naman na ang tinututukan ay si Marcoleta. Si Marcoleta lang kasi ang pinaka-latest na biktima ng panunupil ng gobyernong ito. Alam nyo, matagal ko na sinasabi, undeclared martial law nangyayari ngayon sa atin kasi ang martial law, epekto niyan, suspendido ang writ of habeas corpus, wala kang remedyo pag ikaw ay kinulong at walang legal na basehan ng pagkakakulong. Kulong ka. So ang ginagawa ngayon ng gobyerno, sampahan natin sila ng mga non-bailable cases gaya ng syndicated human trafficking and plunder para makulong sila at magtatagal sila sa kulungan miski magkaroon sila ng remedyo. Siguro lalabas yan 6 hanggang 1 taon. Either pagpiyansa or yung desisyon ng hukuman na walang probable cause ang pagsasampa ng kaso. So yan na po ang pattern. Inuna si Apollo Kibuloy, sinunod ako, sinunod na ngayon itong si Marcoleta, sinunod si Jinggoy Estrada, at siguro po, at saka si Mike Defensor, at lahat pa ng mga
walang tigil ng mga kritiko, kaya ikaw, Maharlika, matter of time bago mamaya sabihin nila, meron ka rin syndicated trafficking dahil itinraffic mo ang katawan ni Harry Roque. At ikaw ay yumaman. Pwede. Tinaraffic mo ang mga bilbil ni Harry Roque na pinagkaguluhan sa Los Angeles, California. Diba? So, pero Correct. talagang yan, hindi lang si Marcoleta ang lumalaban. Lahat ng kritiko na ngayon ay pinatatahimik, pinasusupil sa pamamagitan ng non-bailable cases, sa pamamagitan ng incitement to sedition, sa pamamagitan ng cyber libel, lahat tayo ngayon ay sumisigaw. Kami po ay ipaglalaban aming kalayaan namin pulaan ang isang gobyerno ng bangag, gobyernong kurakot, at kalayaan namin iparating, ipahiwatig sa buong daigdig ang aming hinaing na ang aming gobyerno ay bangag at kurakot. Correct. Kaya naman, we are one. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating We are ng one. ating mga kababayan dyan sa EDSA. Pero Spokes, ang katanungan ko sa iyo, syempre ang issue kay Senator Marcoleta dahil anytime may lumalabas na mga mga information na anytime pwede talaga nilang kidnapin na naman si Senator Marcoleta. Ang question ko, ang klaso sa kanya is plunder. You as a lawyer, di ba pag sinabi mong plunder, ninakaw sa kaban ng bayan? Correct. Right? At saka, hindi lang yan, hindi lang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kinakailangan at least 2. Sabihin natin na sa kanilang mga maliliit o mahihinang pag-iisip, ang pagbibigay ng campaign donation ay plunder, na sa tingin ko, hindi naman. Kasi paano ka magkakaroon ng demokrasya at halalan kung walang magbibigay ng campaign funds? Hindi naman na isabatas yung aking sinulong nung ako'y nasa Kongreso na panukala na dapat gobyernong gagastos sa eleksyon para ang mga mahihirap po pwedeng tumakbo at mahalal, no? Sino sa kukuha ng pangkampanya ang mga kandidato kung hindi magbibigay ang may mga kaya? At pangalawa, kung kriminal na magbigay ng pera sa mga kumakandidato, edi wala na sanang tycoon na hindi nakakulong ngayon kasi lahat naman yan nagbibigay. Pero ang punto ko, kinakailangan hindi lang pera ng bayan, kinakailangan may pangalawa pang akto na ginawa kasi combination or series of acts yan na sabi ng hukuman doon sa kaso nga ng Estrada versus Desierto ay either yung pagnanakaw sa kaban ng bayan o di naman kaya pagtatanggap ng gift para magkaroon ng pabor o di naman kaya yung pagbawaldas ng mga assets ng gobyerno. 5 yan eh. So dapat at least 2. Pero ito, isa lang ang sinasabi nila na sa tingin ko, hindi naman plunder dahil yun nga ang sinasabi ko, no? Hindi kriminal magbigay sa isang kandidato. Ang kriminal ay una-una, pag hindi mo dineclare yan sa iyong statement of campaign expenditure, SOSE, at kung merong natira, ay hindi mo binayaran ang income tax, no? Dahil kapag yan ay meron kang sobra at itinago mo, dapat magbayad ka ng buwis. So ngayon talaga, alam natin, tanim kaso. Walang pagkakaiba sa tanim kaso laban sa akin na human trafficking daw. Wala naman nagreklamo akong recruit at saka wala ang sinasabi akong ginawa na pagre-recruit at pagsasamantala ng kahit kaninong gawain. And cleared siya sa COMELEC. Kinlaro na Cleared ito sa COMELEC eh. Kaya nga yun lang ang pwedeng magandang pananagutan kung hindi mo dineklara at kung meron kang sobra na itinago mo. Kaya nga ang panawagan ng iglesia, narinig ko yung kapatid na si Zabala na nagsabi, hindi kasi po pwede yung selective prosecution at pagbabaluktot ng batas. Sinasabi nila na yung campaign donation daw ni Mike Defensor dahil inaasahan niya na may kapalit. Di ba lahat naman na nagdo-donate talaga may kapalit, pero hindi yan plunder. Kasi dapat yan, merong specific interest sa kaso. For instance, alam mo na may award yan na kontrata ng gobyerno, nagbigay ka na. Dahil alam mo na yung kanyang posisyon, kapag siya ay nahalal, siya mag-award ng kontrata. At nagkaroon ng usapan, bibigyan kita dahil gusto ko itong kontratang ito. Walang ganun. Sinasabi ko nga, abay, wala na tayong demokrasya kapag bawal na magbigay ng campaign contribution dahil tanging mga bilyonaryo lang ang pwedeng tumakbo kung pera lang nila ang dapat gamitin pag sila itatakbo para sa isang halalan. Yeah. Anyway, si Lagdameo, yung kanyang presidential advisor, was it ano nga bang Yes, position ni Lagdameo? si Lagdameo. Anyway, nagbigay ng 247 million. Ayan, nakapalit, in-appoint niya.
Oo nga, Right? bakit hindi hinabol ng plunder? Kasi ang katotohanan Oo. nga, ang pagbibigay ng campaign contribution, hindi yan krimen. Yan ay talagang, wala na, tanggap na natin yan bilang kapahagi ng demokrasya habang hindi pa tayo nagkakaroon ng sapat na pondo sa gobyerno para tayo na magpondo ng mga kinakailangan ng mga nais tumakbo sa eleksyon. Pero Yeah. sana dumating nga tayo sa puntong ganon, para nga sa ganon, lahat magkaroon ng pagkakataon manungkulan sa isang halal na posisyon at hindi lang mga mayayaman. Yeah. So imagine mo, folks, 247 million ang binigay ni Lagdameo at kapalit nito ay pagiging SAP niya, Special Assistant to the President. So sabi nga ng mga nagko-comment dito, bakit ito ay hindi filean ng plunder? Bakit sinisingle out si Marcoleta? Kaya nga, Kaya nga. you know, we know naman na selective justice talaga. So ang tanong ngayon ng bayan, dahil second day na, no, ng ating pagrarally, ano daw ba itong end goal ng lightning rally na mismo sinabi ng AFP, lightning rally. Pero nakikita natin, based sa mga galawan sa social media and even sa mga private chats, ay talagang umiikot ang tumbong ni Bangag at mukhang natatakot sila na baka maging, matagpuan siyang wala na sa pwesto later on. Kaya nga nagagalak ako na aalis siya na papunta ng Canada eh. Kasi may pagkakataon baka di na siya makabalik. Di ba? Anyway, Kaya nga. well, Si Harry mo ang- pala ang babalik ng Pilipinas. pwede naman umuwi na siya dito rin sa Europa at ako na lang ang babalik sa Pilipinas, dito na siya sa Europa. No? Pero sa tingin ko, Yeah. hindi rin siya tatanggapin sa Canada. Kasi alam mo yung Canada, matindi yung batas nila. Ha? May mga tao tayong mga politiko, itago natin sa pangalan ng Ping Lacson, hindi ba katungtong sa Canada? Kasi lahat ng mga napatunayan na nurture ay hindi po pwedeng makatapak sa Canada. At isa sa merong order talaga na hindi po pwedeng tumapak sa Canada, itong si Ping Lacson dahil sa Conato Baleleng. No? But anyway, ang issue talaga ngayon ay bakit nga ginagamit ngayon ng batas na sa unang-una sa maling pamamaraan, maling interpretasyon at ginagamit lamang sa mga kalaban ng gobyerno. Ginagawang sandata yung ating justice system para supilin ang mga kalaban ng gobyerno na hindi dapat. Winawasak niya yung ating institusyon at ito ay isang dahilan kung bakit patuloy na nawawala ng tiwala ang mga mamamayan sa ating sistemang katarungan. Kaya nga ngayon, nagkakaroon na ng barilan sa ating mga eskwelahan. Panahon naman ng mga ibang presidente, hindi nangyari. Pero ngayon nangyari yan kasi nakikita nila na yung presidente na ang mandato ay ipatupad ang batas. Siya mismo ang lumalabag sa batas sa pagiging adik at pagiging utak at mastermind ng flood control scam. Correct. So ayan folks, so yan yung sitwasyon few minutes ago na yung umulan-ulan sa Pilipinas, talagang rain or shine. Nakita niyo, punong-puno pa rin, ano? Bagyo, may bagyo ngayon sa Pilipinas, no? Oo, may bagyo, pero hindi pa rin nagpapatinag ang ating mga kababayan dahil sa kagustuhan nga nilang managot ang mga kurakot, which is hindi nila pananagutin yung mga nasa gobyerno kasi sila mismo ang mga kurakot. Si Marcos Jr. mismo ang pinuno ng sindikato. Kaya nga, sabi nga natin at kasama ng ating mga kababayan, kaya sumisigaw sila ng We Are One, magkaisa para panagutin sila. Para wakasan na. Dahil kung hindi natin pananagutin si Bangag, lalong mauubos ang kaba ng bayan, lalong lulubog ang Pilipinas dahil ngayon, nagpropose siya ng 7-point-something trillion budget for 2027 na wala namang nakikitang tangible evidence na umunlad yung ating bayan. So, sa tingin mo, ano ang mga susunod na magaganap sa mga, the next few days? Well, alam mo, nung People Power 1, nagkaroon tayo ng Jaime Cardinal-Sin na nanawagan sa mga nananampalataya na protektahan at manindigan laban sa diktadura at korupsyon. Ngayon, wala ng Jaime Cardinal-Sin. Pinalitan na ng Iglesia ni Cristo dahil isa na namang pastor ang tumawag sa kanilang mga tupa para lumabas at bumalik sa EDSA na isang makasaysayan na venue kapag tayo ay nagpakatalsik ng mga walang yang mga presidente at dumudulog ang mga tupa. Nagpupuntahan by the hundreds of thousands. No?
napakaganda nga itong larawan nito kasi ito naman yung people power na nangyari sa Hulyo na tag-ulan. Nakikita mo, napakagandang tignan, hindi lang yung napakadaming tao na nagtipon-tipon, kundi pati mga payong. This will go down as the colorful people power revolution dahil pati sa protesta, iba-ibang kulay ng mga payong ang dinadala ng mga Pilipino. Hindi po pwedeng itim lamang. Kinakailangan makulay at tignan mo naman. This is the colorful people power revolution na para siyang painting ni Cezanne at ni Monet. Kung titignan mo, di ba? Napakaganda. Dahil yan ay talagang larawan ng demokrasya at work. At sabi nga nila, no, ang taong bayan ay tunay na soberanya at mukhang nagdesisyon na ang taong bayan na tama na, sobra na talaga. Tama na ang korupsyon, tama na ang pagiging bangag, tama na ang pagiging kapalpak na gobyerno, panahon na para naman magkaroon tayo ng gobyerno na magbibigay lunas sa problema at hindi magiging lunas, hindi magiging problema mismo ng taong bayan. Ang problema ngayon, Marcos Bangag. Ang solusyon, tanggalin ang Marcos Bangag. Tanggalin ang Marcos Bangag. Kahapon, nagmo-monitor tayo. Nakita natin yung mga pulis na nakahalubilo ng ating mga kababayan dyan. Napaka-friendly yung ibang mga pulis doon, na parang parang isang house sa isang family sila. Nakita ko may mga angle ng videos kahapon. So, ang pakaramdam ko dito na parang ito bang mga pulis nag-aantay na lang ng hudyat na alam ko na natimbang na nila kung sino ang susuportahan nila, ang katotohanan, patuloy ba nilang protektahan ang bayan, ang mga mamamayan, o patuloy silang magpaka-private army sa sindikatong bangag? As we speak, ang aking estima, nahahabag na rin ang hanay ng mga kapulisan at ng kasundaluhan. Kaya nga napabalita ang kanilang inassemble para bantayan ang Malacanang ngayon ay Coast Guard. Yeah. Kasi ang Coast Guard, yan ay nasa ilalim ng Department of Transportation at hindi yan nasa ilalim ng DND. Ang tingin ko dahil ang DND, ang kapulisan at ang kasundaluhan ay merong chain of command, ang Chief of Staff at saka ang PNP Chief ang kinikilala na nasa taas ng chain of command, may duda na ngayon ang Bangag Administration sa katapatan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Ang duda ay baka nga ang mga kapulisan at kasundaluhan ay pumanig na sa taong bayan at hindi na sa Bangag Administration. Kasi talaga namang ang Armed Forces of the Philippines, ang presidente, ang commander-in-chief. Pero dahil alam na nila, matagal na bangag ang ating presidente at ngayon ay korap pa ang tanging mastermind sa flood scam at siya pa ang lalait sa mga kabaro nila na tinatawag na kargador na para bagang walang dangal para maging kasapi ng hukbong sandatahan, lalong-lalo na ng Marines, mukhang yan na, nare-realize na ng kasundaluhan at kapulisan na sila talaga ay may mandato na protektahan ng taong bayan at ngayon ay mukhang kinakailangan na ng proteksyon ng taong bayan, lalong-lalo na kung magdesisyon itong Bangag Administration na i-disperse itong hundreds of thousands na naka-assemble ngayon sa EDSA. Correct. So wala talagang uwian, folks. At talagang, ito kung makikita mo yung mga litratong pinapakita natin ngayon mga kababayan, update yan dahil umulan nga sa Pilipinas. Tingnan nyo, all smile pa rin ang ating mga palangga. Ayun, nakikita nyo. So nagsilong muna sila, pero tuloy pa rin ang laban. Ayan, nakikita nyo. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang talagang pag-antabay kung ano ba talaga ang susunod na magaganap. Okay? Ano ang susunod? Pero tignan mo naiinitan sila, nauulanan sila, nagugutom sila, napapagod sila, nakangiti pa rin. I know. Yan talaga ang anyo ng ating mga kababayan. No? Yan ay ang talagang Pilipinong kaugalian at characteristic na talagang makes us proud. Dahil unang-una, hindi tayo gagawa ng isang bagay na gaya ng pagpupunta sa EDSA at talagang nakikiisa at nagkakaroon ng paninindigan ng hindi buo ang ating saloobin.
At dahil buong saloobin, talaga nakikita natin na kinakailangan ipagdiwang yung mga pagkakataon na nagkakaroon tayo para nga pagkaroon ng paninindigan at maging kabahagi ng kasaysayan. Saan ka naman nakakita, Yes. ha? Walang bayad yung mga taong yan. Sabihin na natin may pananampalataya sila. Pero itong patuloy nilang pagtipon-tipon sa EDSA, walang uwian, yan ay nagpapatunay na matindi ang pananampalataya nila at kasama, kabahagi ng kanilang pananampalataya, yung pagmamahal sa bayan, dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo nga ang kaisa-isahang tubong Pilipinong pananampalataya. Mhm. Yeah, I hope yung ating mga kapulisan, mga kasundaluhan talagang makgising sila na dapat itigil na nila ang pagsuporta sa isang adik na presidente. Alam naman nila na adik ang presidente. Alam naman nila na ang inaatupag ng gobyernong ito ay maghakot ng maleta. Pero sabi ko nga, spokes, kung hindi maninindigan itong mga ito, patuloy na nasa karimlan ang bayan natin. Kasi ang issue lang naman natin dito, ang ekonomiya, 'di ba? Bagsak, ang tataas ng presyo, mababang sweldo ng taong bayan, krimen, 'di ba? Ang krimen ngayon nasa loob na ng eskwelahan ng mga bata. So, dapat talaga magising sila at manindigan kasama ng ating mga kababayan diyan ngayon na nagtitiis sa ulan, sa init para lang makamtan yung pagka free from corruption. So, looking forward, dahil dumadami, even umuulan, dumadami talaga yung mga pumupunta. At may mga balita, actually may mga information sa group chat, na yung mga taga Mindanao ay unti-unti nang pumupunta, via what do you call that? Aeroplano. Mga buses. Pero or by land. Pero spokes, parang yata parang sinasabotay o kinokontrol nila yung mga mga flights. Parang walang available na flights. So isa 'yun sa mga nababasa natin sa group chat. Sa tingin mo, may posible ba na kinokontrol ng bangag yung mga airline companies para wag na lang pabook yung mga taga Mindanao? Baka pumunta yan ng Maynila at mag-rally-rally doon. Well, sigurado ako ginagawa ni Bangag yan. Kasi desperado nga siya. Pero hindi siya magtatagumpay. Kasi, alam mo, gaya ng hindi mo naman mapipigil ang dalos ng agos sa ating karagatan, hindi mo na matitigil yung galit ng taong bayan na naghahanap ng paraan para mapahiwatig ang kanilang tunay na damdamin. So, this is a cascading waterfall of hatred and indignation. Ingles, pero ito talaga ay patuloy na pagdaloy ng galit ng taong bayan na nagmumula sa kahirapan na naging resulta ng pagiging bangag, kurap at palpak ni Marcos Jr. No? Alam mo, nakakalungkot nabasa ko na ang piso ngayon, pangalawang pinakamahinang currency sa buong daigdig. Mantakin mo yan. Tapos ang presyo ng gasolina, pangalawa rin pinakamataas. Bagamat ang pinakamataas ay nasa Singapore, naintindihan naman natin kung bakit pinakamahal sa Singapore, no? Dahil mahal talaga ang standard of living doon. Pero para tayo maging pangalawa sa Singapore pagdating din sa presyo ng gasolina, ay hindi natin maintindihan. Tapos ngayon, na-overtake na tayo ng Vietnam na dati minamaliit natin dahil sila ay mas mahirap sa atin. Ngayon, naunahan na tayo. Ang binabantayan na lang natin, kailan tayo uunahan ng Cambodia. Kasi mangyayari po yan kung mananatili ang bangag. Bakit nga ba kasi mahirap ang buhay natin? Well, una-una, walang kumpiyansa ang mga namumuhunan. Kasi lantaran na ang korupsyon. Magsisimula ka lang ng maliit na negosyo, talaga namang napakadaming mawawala sa iyo sa mga lagay-lagay. Dahil lahat ng taong gobyerno, sinusundan lang ang yapak ng presidente. Dahil ang presidente ay korap, lahat sila ay korap na. O tignan mo nung panahon ni Duterte na talagang matapos niya maging presidente, nakatira pa rin sa bahay, anong ba tawag ko doon? Bahay kalapate, no? Napakaliit, napakasimpleng buhay. So siyempre, kapag sinabi ng presidente na talagang hindi nangurakot, wag kayo mangurakot, sunod ang lahat. At lalong-lalo na kung pinapatupad niya ang kanyang pagbabawal sa pamamagitan ng pagsisanti sa posisyon at pagpaparusa. Pero ngayon, dahil nga siya mismo ang mastermind ng pinakamalaking scam sa Pilipinas, lahat ng tao sa gobyerno, corrupt. Follow the leader, di ba? Leadership by example. So yan ang unang dahilan. Kaya
kaya tayo naghihirap. Walang gusto mamuhunan. Number 2, bukod pa sa korupsyon, wala rin gusto mamuhunan kasi nga napakamahal ng lahat. Napakamahal ng kuryente, pinakamataas tayo sa buong Asia, pinakamahal ng kuryente, napakamahal ng gasolina, bumaba na ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, pero ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas nananatiling napakataas pa rin. Dahil pinapaboran ng gobyerno yung mga supporters ng bangag na siya ring nangangalakal ng mga produktong petrolyo. No? Tapos sa pangatlo, yung taong bayan natin, dahil nga walang mahanap na mabuti kinabukasan dito, lahat nag-abroad. So nagkakaroon tayo ng brain drain. The best of the Filipino human capital, nag-abroad na lang. At ngayon, talagang dinadagsa nilang Europa dahil ang Europa, kinakailangan talaga ng serbisyo ng mga Pilipino. No? At saka siyempre, yung pang-apat, yung kawalan ng kapayapaan muli sa ating mga komunidad. Kung ikaw ay isang dayuhan, magdadala ng kapital, o isang mayamang Pilipino na magsisimula ng negosyo, bakit mo gagawin yun? Alam mong balik na naman ang kidnapping, no? At iba pang mga krimen, no? So, talagang importante na ibalik natin ang tamang pamumuno para bumalik ang kapital, magnegosyo uli ang mga negosyante sa Pilipinas dahil pag nagkaroon ng karagdagang negosyo, merong karagdagang trabaho, may pambili ng pagkain na sa ngayon ay wala. Pero sabi naman ni Bangag, di ba, since pag-upo niya, ang dami niya mga travel, pledges, ang dami mga nag-pledge, di ba, nung umikot siya sa buong mundo. Pinag-usapan na din natin yan, na sinasabi niya, ito ay makakapagdulot sa trabaho sa Pilipinas, pero wala na nga tayo nakikita. Ang binibigay lang nilang solusyon sa taong bayan ngayon, kung mapapansin mo, like everyday, namimigay sila ng 10 kilograms na bigas. At sinasabi nila ng gobyernong Bangag, ito'y achievement ng isang pamahalaan. Ikaw dati ka sa gobyerno, ang pagbibigay ba ng 10 kilong bigas ay nagsasalarawan na gumagawa ng tama ang gobyerno? Yan ay kuritas lamang. Ang kinakailangan ng Pilipinas para mapababa ang presyo ng bigas at maitaas ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka ay unang-una, bigyan ng lahat ng pangangailangan ng ating mga magsasaka para mas marami silang ani. Kinakailangan nila ng pataba, kinakailangan nila ng insecticide, kinakailangan nila ng binhi, mga hybrid binhi, ng mga doble at mga triple ang kanilang ani. At kinakailangan nila murang gasolina nang madala nila sa merkado ang kanilang mga ani. Habang wala yung ganyan, patuloy na magiging mataas ang presyo ng bilihin, lalo-lalo na sa pagkain, at patuloy na magiging mababa ang tasakbuhayan ng ating mga magsasaka habang hindi napapataas ang kanilang kita sa kanilang pagsasaka. No? So, ang akala talaga ng gobyerno, dahil nagbibigay sila ng kuritas, nagbibigay sila ng solusyon. Hindi po pwedeng maging gamot ang kuritas sa sakit na stage 4 cancer. At kaya nga, stage 4 cancer na itong si Bangag, kinakailangan na natin magkaroon ng solusyon. Kung ang ilang mga stage 4 cancer nagkakaroon lang na ng palliative care at yung iba naman ay nagdidesisyon na hayaan ng Panginoon, sa tingin ko ngayon, hayaan na natin ang Panginoon na magdesisyon. Kung ang desisyon niya ay talagang mapatalsik na si Marcos, tanggapin na po natin yan. Pero ang sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, kung wala naman tayong gagawin para mawala ang cancer sa ating lipunan na ang pangalan ay Marcos Bangag Jr., talagang lahat tayo magpapatuloy na magkaroon ng stage 4 cancer. Yeah. Well, actually, bakit naman tutulungan ni Marcos Jr. ang mga farmers at mga fisher folks, spokes? Kung napapansin mo, ito mga nakaraang buwan, even actually bago siya umupo, yung mga farmers, ang kanilang mga ani ay tinatapo na lang dahil walang bumibili, nabubulok. Kasi alam natin kung bakit hindi niya tinutulungan ng mga farmers talaga dahil umaasa sila sa smuggling at importing na ginagawa ng sindikatong gobyerno kasi mas doon sila kumikita kaysa tulungan yung ating mga farmers. Kaya patuloy sa panahon nga, no? Ilalabas natin, Maharlika, no? Nakita mo na ba yung mga larawan, no? Na mga papost din sa mga pera, ang mga kakwartahan na nagdudulot sa smuggling at saka sa pagkakaroon ng monopolya, sa pag-aangkat ng bigas, asukal at iba pang mga pagkain. Ang hindi maintindihan ng marami. Sabihin natin na talagang totoo naman si Marcos Sr. na diktador ay napakakurakot.
Pero parang meron siyang hangganan. Hindi siya naging addict. Pinangalagaan niya ang katawan niya. No? Fit na fit siya. Isa yan sa pagkakaiba ng dalawang Marcos. Pero pangalawa, hindi niya kinana ang pagkain. Yung pagbukas ng National Food Authority, no, ginawa niya ng paraan para magkaroon ng stable na presyo, lalong-lalo na ang bigas. Pero itong administrasyon ni Marcos Bangag, siguro dahil siya ay bangag, pinagsasamantalahan pa nila yung pagkain. Pinagkakakitaan pa nila. So parang nung ama, miski diktador, at talagang sinuka natin na dapat naman talagang isuka, at least hindi niya kinana yung pagkain ng bayan. At gumawa siya ng mga pamamaraan para nga mapababa ang presyo dahil alam niya na hindi talaga siya magtatagal sa panunungkulan at hindi magtatagal ang kanyang mga kakurakutan na mga araw kung ang tao ay gutom. Pero ito, sa mga darating na araw, isa-isahin natin yung ating ebidensya na ang pamilyang Marcos Jr. ang nasa likod na naman kung bakit napakataas ang presyo ng bilihin, sila ang nasa likod ng smuggling, sila ang nasa likod ng monopilya ng mga pag-aangkat, ng mga pagkain na dapat sana ay pinabababa ang presyo, pero dahil kinakailangan nilang kumita pa ng mas malaki, ginagawa pa nilang mas mahal. Well, yeah, actually, in-expose ko yan, 2023, itong taong ito, no, na inappoint pa ni Marcos Jr. Ayan, si Michael Ma. Si Michael Ma. At ito na naman, lumalabas na naman yung pangalan ni Michael Ma, no? Oo. So, siya, ito yung unang in-expose natin ng 2020. Actually, hindi ko to expose. Ito yung pinag-usapan sa Congress na pinamunuan ni Horacio Swansing na kung saan, I believe, January 2023, na binulgar nila itong si Michael Ma na isa sa talagang kasama sa malalaking smuggling sa Pilipinas. So, ang ginawa ng bangag ay inappoint pa ng Special Envoy to China. At ang Kongreso ay natigil ang investigation about it. So makikita mo, yan, ito kapatid ni Zatanas, nakita mo yan, Martin Araneta. So even itong pictures na ito ay before pa nanungkulan si Bangag. So yung nasa likod ba may label, yung si France Imperial. Ito ay inappoint na rin ni Marcos Jr. na USEC. Pero itong konteksto ng letratong ito, mga kababayan, ay magkakasama sila before pa naging presidente si Bangag. Ito si Michael Ma, kapatid ni Satanas, tapos ginawa lang undersecretary. I think I forgot kung ano pangalan nitong nasa harapan na matabang lalaking ito. But kasama nila yan sa kanilang mga negosyo dyan. Pero etong Michael Ma na yan, ay dapat pag nawala na si Bangag, talagang investigahan yan kung ano talaga ang gaano kalaki, okay? Gaano kadami yung kinita nila sa smuggling. Dahil isa din yan spoke sa sa yung pangalan niyan, minention din yan ni Pinky Lacson noong 2017 nung nagkaroon siya ng privilege speech regarding yan sa smuggling na yan. Pero wala na rin naman tayong asahan kay Pinky Lacson. Tignan mo niyan. Ayaw niyang imbestigahan yung sino talaga ang may kasalanan o nakinabang dyan sa flood control na yan. So, ngayon, ang reason kung bakit ang ating mga kapatid na INC ay nagtipon-tipon at nananawagan dahil sa korupsyon. So, ang ugat talaga ay ang Bangag, okay? Ang pamilyang Bangag na bago pa siya naupo ay talagang nagplano na sila na gawin nilang sindikato ang gobyernong, gawin nila na sila ay pinuno ng sindikato. Kasi kung gusto talaga nilang palaguin ang Pilipinas, di ba, naging agriculture secretary pa si Bangag na hahawakan daw niya para, ma-improve ang food and security. Di ba? Kaya nga, nagka-letse-letse ang ating pagkain Kasi siya yung kalihim. Napakin nyo, hindi na nga niya kaya yung trabaho ng paging presidente dahil siya nga'y Bangag, kinuha pa yung portfolio na agriculture na sensitibo dahil yan ay pagkain. Ayun, di kung gaano siya kapalpak naging presidente, ganun din siya kapalpak na naging kalihim ng agrikultura, no? Pero tama ka, no? Si Congressman Swansing sinimulan yung revelasyon na si Michael Ma at hindi ko alam kung pati Martin Araneta ay nabanggit sa kanyang mga investigasyon, no? Pero hindi ngayon, siya nabanggit, pero naka-associate yan si Araneta. May mga reports dyan na labas na rin natin yan. Si Martin Araneta, malaki kinikita yan dyan sa pero alam mo,
yung anak ngayon ni Swansing, palibasa, ay tinigil ang investigasyon labang kay Michael Ma. Si Yung anak ni Micaela Swansing Swansing. ang pumalit kay Stella Kimbo bilang chairperson ng Committee on Appropriations ng Kamara. Oh. So, So, what, di ba? what do you So expect? talagang Kaya may kapalit yung pananahimik at pagtitigil ng investigasyon dahil alam nila na napakalapit ni Michael Ma. At alam mo ba, itong Michael Ma, hindi pagkakaila talaga ang pagiging malapit sa Marcos Jr. kasi opisina niya at saka opisina ni Liza Araneta Marcos, iisa. Saan ka Yes. nakakita na yung Michael Ma, nag-opisina mismo sa opisina ni Liza Araneta Marcos? Ayan, no? Paano nila Ayan yan, ikakaila so, ang kanilang Ganun yun. pagkakaisa, di ba? Ayan yung opisina ni Michael Ma. So, Ay nako, yung China-Philippine United Enterprises na Inc. na yan, marami tayong impormasyon tungkol dyan, di ba? Correct. Yes. Ito, folks, ito tatanungin kita. Nakita mo yung picture, di ba? Si Satanas at saka si, Claire ano tawag Carlos. dito? Si Claire Carlos. Yung picture na yan, dyan in-interview ni Satanas, si Clarita Carlos, bago siya na-point sa National Security Council. Di ba? So yan opisina ni Michael Ma. At eto, yun nga, yan yung, tingnan mo pinapakita ko yung painting, kaya nga hinati natin yung picture na yan. Oh. So dyan yung interview. So tama ba yan na, I mean, i-appoint mo to si Carlos, tapos i-interviewin mo siya sa opisina nitong pinangalanan na smuggler sa Pilipinas. Your Itong thoughts about it? China-Philippine Unified Enterprise Inc., meron na tayong mga whistleblower na nagsasabi na talagang yan ay ginamit, no, para sa mga bagay-bagay na didetalyehin natin, no, matapos siguro to kung magkaroon na ng bagong gobyerno dahil dito sa panibagong ganapin sa EDSA, gagamitin na lang natin ang expose natin para kasuhan. Kasuhan Yung mga sila. tao na dapat kasuhan, no. Kung Correct. ito naman ay maging dahilan para magpatuloy pa rin ang dark ages ng Pilipinas, ilalabas natin, no, na maintindihan ng taong bayan kung paano pinagdurusa ng mga Marcos Jr. ang ating mga kababayan, no, sa pamamagitan nga na pagkakana sa pagkain na hindi naman nangyari sa panahon ni Marcos Sr. No? Pero anyway, maiba lang, segue lang, narinig mo ba yung talumpati kahapon ni Aimee? Alam mo naman Narinig tayo. ko din sinabi niya. Narinig ko na bangag na about sa bangag ang administrasyon. No? Well, Kaya ano alam mo, niya? kaya nga sabi ko, mukha naman naniniwala na talaga si Aimee na talagang kinakailang umalis na yung kanyang kapatid. No? Ang hindi ko nalang maalis sa isipan ko, ano ba talaga ang motibasyon niya? Talaga bang yan ay dahil sa pagmamahal sa bayan o para rin pangalagaan ang pangalan ng Marcos dahil alam natin pag sinuka na si Marcos Jr., ayaw niyang mawala pa rin sa poder ang mga Marcoses dahil syempre, ano mangyayari din sa ninakaw nilang mga salapi sa panahon ng martial law at yung mga ninakaw na salapi ngayon, no? So, napakahirap talaga na matanggap ang isang Aimee Marcos, no? Hanggang hindi niya sinasabi unang-una na hindi siya kukuha ni piso doon sa mga ninakaw na salapi ng kanyang ama at ng kanyang kapatid, no? O ibigay niya na lang sa taong bayan ngayon. Para Ibigay na lang sa taong bayan yun, di ba? Oo, kapag binigay sa taong bayan, naku po, talagang mamahalin natin ang mga Marcos. Kung ibigay niya yung 10 billion dollars na 1 trilyong piso sa Pilipino para maibsan ang kagutuman, di yan ang dahilan para mamahalin sila. Dahil miski galing naman yan sa kaban ng bayan, pwede naman lang itinago, no? Pero ngayon, ibinalik. Di ba mapagpatawad pa tayo? Yan ang tunay na paraan para mapamahal sa taong bayan. Ang pagbabalik ng mga ninakaw sa kaban ng bayan. Pero actually, zero chance na talaga si Bangag. Kasi imbis na ibalik, nagnakaw nga ng nagnakaw eh. Pero pagdating naman nakapagtataka, no? Hindi ba nakapagtataka? Bakit gano'n? No? Parang wala silang kabusugan? Ikaw, naging mas malapit ka sa kanila. Ano ba yan? Talagang sakit ba yan? Na parang addiction din sa pulburo na kapag hindi nila ginawa, mamamatay sila? Addiction, parang, yung ginagamit ni Bangag. So, walang kabusugan. Alright? So, ipapasa nila sa kanilang mga kapu-apuhan. Kaya sabi ko nga, dapat, lahat ng kamag-anak nila, pagbayarin lahat, ipasuka ang pera ng bayan dahil yung ini-enjoy nila, na pera, bahay, lahat. Lahat ng merong silang possession ay galing sa kaban ng bayan. So
Sobra. Alam mo na talagang nabudol tayo dahil ako punong-puno talaga ako ng pangarap nun, spokes, no? Na umaasa ako na yung mga perang ninakaw nila na ibabalik sa taong bayan na sinasabing nung time na yun kasi sinasabi ng mga bangag na ibabangon din ba nila yung Pilipinas. So ako talaga bilang supporter nila noon, akala ko mas lalong yayabong ang bayan dahil sabi ko, ang dami ng pera ng mga to, hindi na magnanakaw to eh. So kung ano Oo man yung nga mga eh. labis Oo, nilang tama. pera, ibibigay nila sa taong bayan through projects. Kaso nakita ninyo, yung mga inuutang natin ngayon, 5 trillion mahigit na yung utang natin since umupo additional utang during his presidency, ninanakaw pa rin nila. So wala talagang kabusugan. And now magpo-propose ng budget 7 trillion for 2027. Di ba? So talagang demonyo. My God. Talagang talaga, nasapian na ng Diablo ang kaluluwa ng Marcos Jr., no? Yan ay dahil na rin sa kanyang paninira ng kanyang katawan at templo na binuo ng ating Panginoon, no? At dahil nga pinabayaan niyang pumasok yung ahente ng Diablo na tinatawag na pulboronic sa kanyang katawan, talagang nag-instrumento na siya ng Diablo, no? At ngayon, Kaya hindi lang siya ng rakot, siya ngayon ay nag-aastang diktador na rin ng ginagamit na sandata mga non-bailable offenses, ang incitement to sedition at ang cyber libel para ipakulong ang lahat na pupula sa kanya. Bakit kaya naiisip ng mga diktador gaya ng mga Marcoses, mag-ama, na kaya nilang takutin ng taong bayan at ito ay tatakutin sa mahabang panahon? Dahil kaya ito na nagkaroon sila ng pagkakataon na 20 taon ng unang pagkakataon ay nasupil nila ang taong bayan, no? Pero hindi ba nila na-realize na walang forever? Walang forever. Akala ko kasi, spokes, akala ko dahil sa digital age, hindi na sila gagawa ng mali dahil lahat nakikita na ng tao. 'Di ba? Lahat ng bawat kibot ng pagnanakaw nakikita ng tao. Ang iniisip ko noon, mahiya naman na sila siguro dahil yung kanilang pamilya ay natataka na nailagay sa Guinness World Book of Records na sila ay magnanakaw. 'Di ba? Sabi ko mahiya na 'to mga 'to, hindi na 'to magnanakaw. Pero ngayon, ang kapal ng mukha, 'di ba? Digital age. Wala silang pakialam. But kaya nga sila nag-hire ng mga trolls, ng mga troll firm and troll farms para i-counter itong mga pagnanakaw nila. Sabi ko sa iyo, may informante akong ma-expose na natin to, na si Lisa Tanas alone, nagbabayad yan ng 5 million para sa kanyang troll farm o troll firm. So para i-counter yung mga katotohanan, para pabanguhin sila, para pagtakpan yung kanilang mga pagnanakaw o yung kanilang lahat ng kawalangyaan. So kahit na, na-realize ko na, okay, digital age, lahat nakikita natin, pero hindi nila inilintana kasi meron nga silang binabayaran, male-maleta, para pagtakpan yung kawalanghyan nila. Kaya para sa akin talaga, never again sa Marcos, Araneta, Romualdez dahil nasa dugo na nila ang pagnanakaw sa kaban ng bayan at hindi na yan magbabago, ipapamana nila sa kanilang mga anak. Tignan nyo, si Sandro Marcos. Then yung mga apo-apo na yan, yung mga hindi pa pinapanganak, ipamana nila yung natutunan nila sa kanilang ninuno kay senior kung paano nakawin at linlangin ang taong bayan. So yun yung nakikita ko na wala ng pag-asa sa Marcos, Araneta, Romualdez. Kaya dapat buray na yung mga pangalan na yan sa lipunan. Well, kaya nga ngayon, hindi lang Iglesia ni Cristo ang nagtitipon-tipon sa EDSA. Sinamahan na ng mga Duterte supporters, sinamahan na ng ilang mga dilawan na nagkaroon ng realization na oo nga, kinakailangan bumalik sa EDSA kasi balik na naman ang diktadurya ng Marcos na pinalala pa dahil siya ay nalululong sa pulburon. No? At talagang pag kinumbine mo yan, si Marcos kahit paano diktador talaga yan, magnanakaw talaga yan, pero may mga proyekto. Ito, diktador na nga, magnanakaw pa, wala pang proyekto. Sus Mariosep. Kung ano yung mga nasimulan ng proyekto ngayon ni
Tatay Digong, hanggat maaari, hindi pinatutuloy. Nandyan yung mga railway projects na hindi na natutuloy. Nandyan yung bridge na connecting Bataan with Cavite, hindi na rin tinuloy. Ano ba yan? Nandyan yung bus project ng Davao, hindi pinatutuloy. Ano ba yan? Dati-dati, si Marcos Jr. kasi, para kumita, nagkakaroon ng projects na mumurusyento. Ito wala na. Gaya ng sinabi ni Zaldico, 25% na komisyon ang hinihingi. Gone are the days of 5% kapag building, 10% pagkalye. Ngayon, hindi lang 25% daw. According to Mayor Magalong, hanggang 70% na ngayon ang nakawan pagdating sa infra. At dahil naman dito sa nakawan sa infra, at dahil na nga dun sa walang tigil na pagbaha, bagamat ang dami-daming perang binuhos, trilyones ang binuhos sa flood control project, ayan, namulat ang mga mata ng taong bayan na nauulit muli ang kasaysayan. Kleptocrat talaga, addict sa pagnanakaw talaga ang dugong Marcos. Yes. Kaya nga addictive talaga ang pagnanakaw sa mga Marcos. Kaya naman, I'm just hoping na yung end goal nitong pinaglalaban ng ating mga kababayan dyan sa EDSA ngayon, talaga magkaroon ng positive result na mawakasan na itong kabangagan sa ating bayan. Dahil wala naman talaga tayo nakikita Bagsak ang piso, mataas ang bilihin, mataas ang gasolina, everything ay mahal, mataas, pero ang mga tao hindi naman nataasan ng sweldo. Kaya kawawa talaga. So kaya paulit-ulit tayo, kahit ikaw, the reason why nandiyan ka ngayon sa Europa, dahil tinarget ka, ako naman, tinatarget din. Yun nga, kinasuhan na tayo ng mga fabricated crime, fabricated cases. So, hindi pa rin tayo nagpapaninag kasi nga, sa lupang tinubuan, concern tayo. Kaya nga tayo dito sumasama sa ating mga kababayan na nakikiisa tayo na we are one, nagpaparating tayo ng ating boses na sana man lang magising na nga talaga tuluyan ng taong bayan. Hindi lang pwede ang INC ang magising. Dapat lahat ng taong bayan kasi pag nagwagi naman ang pinaglalaban nila, hindi lang naman sila ang makikinabang. Lahat tayo makikinabang. Lahat kayo dyan sa Pilipinas. Kaya I'm looking forward na maging positive result o positive yung outcome nitong pinaglalaban nila, folks. Mabuting balita, mainit-init pa. Nag-anunsyo ngayon ng PNP, hindi raw nila ipadidisperse ang pagtitipon sa EDSA maski magpatuloy pa hanggang bukas na wala ng rally permit ang mga nagtitipon-tipon sa EDSA. Palakpakan tayo sa ating kapulisan. Mukhang namumulat na ang kanilang mga mata na sila ay kabahagi ng mas malaking lipunan at sambayanan na nagdurusa at naghihirap sa administrasyon ng Marcos Bangag Jr. Saludo tayo sa kapulisan. Ang ating hinihiling na lang, sana sumali na rin kayo at wag lang kayo magbantay dyan. At lahat ng mga naka-uniforme, lumabas na rin kayo at ipakita nyo na bilang Pilipino, ramdam nyo rin ang kahirapan na dulot ng korupsyon at kapalpakan na nagmumula sa pagiging addictus benedictus. Alam mo yung mga nasa mga kasundaluhan at kapulisan, sensitibo sila pagdating sa pagiging addictus Kasi sila, automatic tanggal sa pwesto ang napatunayan na gumamit ng pinagbabawal na gamot. And yet, ito, presidente, lantarad na, nabuking na, sariling kapatid na nagpatunay, naroon, presidente pa rin. Di ba? Para samantalang si private first class na kumitit ng shabu, wala ng trabaho, aba ito, presidente na patuloy na nagko-cocaine, nandyan pa rin sa pinakamataas na tungkulin ng sa buong Pilipinas. No? So, yan lang, sapat ng dahilan para talagang ang mga kasundaluhan makiisa na at gawin ang kanilang trabaho na protector to the people. Or, isang dahilan din, kaya sabi nila hindi nila i-disperse kasi alam nila nga, as protector, hindi dapat sila nagdi-disperse. Di ba? Nabasa mo rin ba yung sinabi ni Gringo Unasan? Ano sabi niya? Ang sabi niya, hindi trabaho ng kapulisan at ng kasundaluhan na labanan ang masang Pilipino. Ang trabaho nila, magbigay proteksyon
sa Yun nga. masang Pilipino. Salamat. Insurance, Gringo seguridad, hindi Nasa. sila pwedeng makipagpambuno dyan. Di ba? Dahil malayang pagpapahayag yan. Speaking of that, yung illegal pulburo na naman pinag-uusapan natin. So ito palang si Auntie Claire, si Clarissa, ang tawag ko dyan is Clarissa Taratara, Oo. ay tinira-tira niya si Amy Marcos na ito ang eksaktong statement ni Claire Castro, no? Mas nakakaawa daw yung mga taong pumapalakpak habang nakikinig kay Amy Marcos dahil malamang hindi nila alam ang mga sinasabi ni Amy Marcos, mga kwentong basihan. Ito'y patungkol sa pagsabi ni Amy Marcos na ang gobyerno ay bangag. So, plus, ang ginawa ni Castro, spokes, ay nagbitbit na naman siya ng kanyang, ito, papakita ko ng kanyang visual aid. Ayan, pinakita niya, ang nakalagay dyan, yung picture ni PRRD, so ang headline ay, sa pag-amin ni dating Pangulong Duterte, tumatahimik siya. Ang minimin ni Castro ay pag-amin ni Pangulong Duterte na nagtitake si Pangulong Duterte ng fentanyl. So ibinabangga niya yung issue, mga kababayan, na bakit daw tahimik si Amy Marcos sa paggamit ni PRRD ng fentanyl over sa paggamit ni Bangag. Kaya siya bangag ng pulburon. Sasagutin ko yan, Castro, bobo ka. Yung sa amo mo, okay, illegal na bisyo. Yung kay PRRD, medical treatment. So yun yun. So para maintindihan mo, may pa-visual aid ka pang hinayupa ka, hindi naman nag-take ang Pangulo dahil addict, na-addict lang siya. Kailangan niya dahil meron siyang iniindang sakit. Okay? Ang pagkakaiba sa amo mo, 'di ba, bata pa lang sumisinghot na. So wala siyang iniindang sakit, ang iniinda niya lang yung pagiging bangag niya. So yun, nakita niyo mga palangga, kung gaano itong kasirauluhan nito ni Clarissa Castro. Yes, Antoine, fentanyl patch, 'di ba? Ang ginamit ni PRRD. Hindi man sumingot si PRRD. At saka hindi naman illegal yun, prescribed yun by the doctor dahil nga sa kanyang kondisyon. Nakita mo yan, Smokes, kung gaano kabobo itong jutang Kaya nga, ginemis. hinahamon natin itong si Ante Claire. Ante Claire, para tanggapin namin yung mga sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang prescription ng doktor kay Correct. Bangag na gumamit ng cocaine. Sige nga, meron ka bang ganyan? Dahil kung wala kang ganyan na prescription galing sa doktor, huwag mong ihahambing ang fentanyl ni Tatay Digong sa cocaine ni Yan. Marcos Bangag. Alam mo yung paggamit niya ng ganyang reasoning, yan ay pag-amin na gumagamit Correct. si Marcos Bangag Jr. ng cocaine. Kasi sinasabi niya, ano ngayon kung adik ang aking presidente? Gumamit din ng gamot ang dating presidente. Pero ang pagkakaiba, hindi pinagbabawal na gamot, doktor mismo ang nagsabi, gumamit ka ng fentanyl, which makes For a pain whole management. world of difference. Pero make no Yes. mistake about it, yung ganyang pag-iisip at argumento, una-una, inaamin niya ang sinabi na talaga ni Amy Marcos at ang nakita na natin sa pulboronic video na talaga namang Addictus Benedictus ang Marcos Correct. Jr. Hindi yan, diba? hindi yan naintindihan. Paano ba naging abogaga yan, Smokes? Ano? Hindi yan Hindi ko na naintindihan. alam. Hindi na ako magkokomento dyan. Gusto ko na Res sabihin ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Sino bang boss niya? Kung ganun ang boss niya na pa-addictus, anong tingin mo sa kanyang tagapagsalita? Pwede bang magbunga ng mangga ang puno ng atis? Hindi. Yes. Pero wag Actually, magagalit ang mangga at atis dahil walang comparison ang mangga at atis sa pagiging Addictus Benedictus. Correct. Actually, napakasimple na naman kahit, di ba? Mahilig man naman sila mag Google. Di ba? Ang fentanyl ay legal na gamot as long as ito ay prescribed ng doktor. At ginamit ni PRRD, inamin niya dahil nagkaroon siya ng injury through, motor, yung pag-aksidente niya, di ba, folks? Then, kaya yan, dahil ito ay pain management. Mahirap bang intindihin yun? Never pa naging legal yung pulburon na ginagamit ni Bangag. So yun, mga kababayan. Huwag kayo magpalindang sa mga ito.
Okay? Dahil ginagago kayo ng gobyerno. Di ba? Sinasaksak sa isipan ng tao, "Ay, umamin si Duterte, gumamit ng fentanyl. Although controlled substance ito, yes, it is. Pero legal kung ito may doctor's reseta ng doktor or prescription. So yan ngayon, spokes, yung kanyang mga mga counter-counter niya sa mga nangyayari ngayon sa statement ni Amy Marcos. Tignan ko pa kung ano yung mga eksena dito. But again, mga kababayan, we are one. Tuloy-tuloy kayo dapat na makiisa dyan sa ating laban at nang mawakasan naman natin itong Addictus Benedictus na ito. Diba, spokes? Anong Oo. message mo sa kababayan? Ano dapat gawin? Well, sa mga kaka-tune in lang, pangalawang araw na po ng pagtitipon-tipon sa EDSA. Ang EDSA po ay makasaysayan dahil dito tayo nagtipon-tipon para sisantihin ang mga problema ng bayan na ninilbihang bilang presidente. Ang tanong, magkakaroon ba tayo ng pangatlong presidente isusuka ng bayan, hindi lang dahil sa korupsyon, hindi lang dahil sa kapalpakan ng pamumuno, kundi dahil na rin sa pagiging Addictus Benedictus na alam natin ay walang iludulot na kabutihan sa ating lipunan. Patuloy po naninindigan, hindi lang po ang mga taga-Iglesia ni Cristo, kundi ang mga supporters ni Duterte at ang mga orihinal na mga dilawan na nanindigan laban sa Marcos dahil siya ay diktador, dahil siya ay kurakot, yung mga dilawan na hindi po kain-suka. Ang dilawan na naging kain-suka, ang tawag po dyan, pinklawan. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan, bakit pa po tayo mag-aantay na tuluyan ng mawasak, hindi lang po lahat ng ating mga institusyon sa ating demokrasya, kundi ang ating mga kabuhayan at pangkabuhayan. At talaga naman pong mawawasak yan kung ang namumuno ay wala sa tamang pag-iisip at linalamon parang buhaya ang kabanambayan na dapat sana ay magbigay ng kabutihan sa ating sambayanan. Tera na po sa EDSA, tama na pong pananahimik, binigyan na po natin siya ng 4 na tahon para ipatunayan na kaya niyang bigyan ng bagong imahe ang kanyang pangalan bilang isang Marcos, pero lahat po tayo napugo, nabigo at nabudol. Ang solusyon po, gamitin natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang mga mamamayang Pilipino, magtungo na sa EDSA at sisantihin ang Marcos Jr. Isigaw natin, we are one in shouting and demanding Marcos resign. Correct. Marcos resign. Kaya naman talagang huwag nating tantanan itong bangag administration na ito, no? So, tuloy-tuloy lang tayong tutok. Ikaw ba ay may doctor's appointments, boss? Are you still Yes, okay? meron na naman akong appointment. Kaya panandalian naman tayo magpapaalam, pero panandalian lang dahil pag kinakailangan na naman tayo mag-live, tayo ay magla-live habang sinusundan natin ang mga pangyayari ngayon sa nabubuong kasaysayan sa EDSA. Ang tanong, maghuhusga na ba ang taong bayan? Meron na bang pangatlong presidente na palalayasin sa Palasyong Malacanang? Well, who knows? Baka sa mga susunod na araw. Anyway, mag-ingat ka at thank you. Ako tuloy-tuloy lang dito at subukan kong makakuha ng mga tao sa ground at nandoon at makapag-monitor tayo. Take care at good luck, Attorney Harry Roque. Thank you. Sige, ako naman ay papatay lang dito pero tuloy-tuloy ang inyong ating coverage hanggang kakayanin ni Maharlika dahil magmamadaling araw na sa Los Angeles, California. I know. All right. All right, folks. Take care. I'll see you again later. Bye-bye. Bye. All right, mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin tayo dito. Ayun, bibigyan natin ng chance ang ating mga palangga na makakasama natin sa pagtutok dito sa nagaganap na pagtitipon o lightning rally, sabi nga ng AFP, ano. So ako nakikita ko talaga dito, mga kababayan, mukhang maninindigan nito. Mukhang may mga nalulutong magandang usapan na hindi pa natin na lalaman sa ngayon, but who knows in the next few days. Pero iniimbitahan ko kayo, lalo yung mga nasa the ground, na maging part ng ating conversation, ng ating pag-uusap. Ayan, andyan ang ating link sa baba. So, you guys are welcome. At tuloy-tuloy natin tinututukan dito. So, ako nga, hindi talaga tayo dapat mapagod dahil ang mga nire-release na statement ngayon ni Clarissa Taratara
Okay, na Kesyo, sinasabi niya, oy, magising na kayo, taong bayan. Matagal na po gising ang taong bayan sa pagnanakaw ng Bangag Junior. So, yun ang katotohanan. So, yes, ano to? So, again, iniimbita ko kayo na maging part ng ating diskusyon ngayong umagang ito dyan sa Pilipinas. All right. So, ano ba ang mga kaganapan dyan? Nasa na si Verhel? All right. So, tignan natin ang mga nangyayari sa ating, ano to? Tignan natin ito kung meron bang update ang ating kapatid. Ang ating mga kapatid. Hindi naman tayo malabo ngayon, ano? Okay? Well, huwag kayo masyadong pakakasiguro. Sabi ko nga kanina, huwag kayo masyadong negative. Okay? Kasi pag negative yan, minsan nagmamanifest yan pag negative kayo. Pero alam ko naman, trolls lang naman yung mga nagsasalita dyan. Wala mangyayari dyan. Ganyan-ganyan. Chuchu-chuchu. Eklabush. Pero syempre tayo hindi titigil dahil nga, Diyos ko, nakayanan nga natin since 2022, okay, ang salita ng mga katotohanan na laban sa Bangag Junior dahil puro anomalya ang kanilang ginagawa. Ano ba naman yun? Konting kembot na lang, baka matapos na mga kababayan. So, ang dami pa rin na ating kababayan na dami. Teka natin. Okay. Teka, papakita lang tayo, no? So mag-ingat kayo mga kapatid sa INC dahil may mga lumalabas talagang fake news at saka yung mga nangihingi ng donation daw. Ginagamit na naman. Ayan yung kanina, yan yung action dyan kanina. Ginagamit na naman, may gumagawa na parang clone na page or logo ng INC na nanghingi ng GCash, ng pera para daw mag-donate. Sinare po natin yan, pinost po natin yan, hindi po yan totoo. Wala pong ganyan, nasa Maharlika Boljakan page natin. So, basta mag-ingat kayo sa magbigay-bigay. Alright? Mag-ingat kayo sa magbigay. Kung magbibigay man kayo, dapat nasa tama, okay? Nasa totoong tao na yun ang pinagkakatiwalaan ninyo na makakatulong talaga sa ating mga kababayan. But grateful tayo kay Manong Chavit Singson na balita ko ang sarap-sarap daw ng kanyang arroz caldo. Manong, baka naman, magluto ka naman ng arroz caldo pag pumunta ka ng Amerika. Di ba? Ang sarap-sarap daw. And thank you kay Cathy Binag na talaga namang naging part din ng ating rally kahapon ngayon na patuloy na nagbibigay din ng suporta ng water, food. Sabi ko nga, pananawagan tayo dahil hindi biro yung dinadanas ng ating mga kapatid. Alam nyo, may mga nababasa tayo kasi dito mga kababayan about yung mga they talk against INC. Mga napakawalang iya naman ninyo. Ang INC, alright, sila ay mga Pilipino. Ayan yung mga tao ngayon. Sila ay mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, na buti nga nandyan sila na lumalaban sa korupsyon. You talk about, asan yung mga kapwa ko Katoliko? Yung iba nandyan dyan din. Kayo nga, naduduwag kayo, di ba? Buti sila sama-sama. Napakaganda ng bonding nila. Ano to? Kung may mga humaharang sa inyo, ayaw kayong patuloyin sa rally. Teka lang muna. Tignan natin to mayroong sinend sa atin. Kung may mga humaharang sa inyo, ayaw kayong patuloyin sa rally sa EDSA, mainahon po ninyong kausapin, kunan din ninyo ng video at sabihin sa kanila na may permit ang rally. So, ayan, kasi nga, yan, may mga humaharang. Ayan, may nag-send sa atin. So, may mga humaharang talaga, mga kababayan. Ano sinasabi dito? Ayan. Kasi ang dami na nagbabiyahe ngayon papunta sa EDSA Okay? So, marami po babiyahe papunta sa EDSA mga kababayan. Kaya talagang ginagawa ng Bangag Administration para harangan kayo. Okay, sa lahat ng mga palangga ko na gusto maging part, lahat kayo ay welcome, lalo na yung mga nasa ground, para makapag-report kayo dito.
at makakuha naman kayo ng mga footage kung ano yung situation dyan sa Pilipinas. Actually, I don't know kung makakasama si Cathy, no, sa atin, pero we'll see kung makakasama siya sa atin. Ganun pa man, tutok pa rin tayo dito mga kababayan. Yan ang mga kaganapan dyan ngayon. Ayan, ang transparency and accountability. Makikita mo talaga yung ating mga kababayan na hindi sila bayaran. Okay? Hindi sila yung mga sunog baga. Tignan mo, ang ganda ng picture. Oh. Tignan mo, ang ganda ng video. Oh. Diba? Talagang sama-sama sila. Hindi sila katulad ng mga nagrarally na binabayaran ng mga bangag, binabayaran ng mga dilawan nung nakaraan, di ba? Nung June 28, talagang yung kanilang rally, nakita mo, umamin talaga na sila ay inoferan pinangakuan sila na bibigyan sila ng 500 tapos o 500 or 1,000 tapos ginugutom lang sila. So gaano ka kawawa yung ating mga kababayan. So may papakita ulit tayo dito. Okay, basahin natin. Okay, from our okay, ano to? What is this? Okay, tignan natin. Ano sabi? Kung may mga humaharang sa inyo, ayaw kayong patuloyin sa rally, mahinahon po niyong kausapin. Ano ba sabi dito? Okay. Di kami matutuloy sa EDSA ngayon. Pagpasok naman namin sa Startle Balete, hinold kami ng polis, hinanapan ng rehistro, lisensya, inikot-ikot ang aming sasakyan at kung ano-ano ang tinitignan. Tingnan mo itong mga hayop na to. Diba? Nakita nyo talagang pinipilit nilang pigilan ang mga tao para manindigan. Ayan, naghanap sila ng pwedeng maging violation pero wala silang makita dahil kompleto ang papeles, sabi ng driver namin. Halos 2 oras kami hinold. Biglang naghanap ng itinerary at ng resibo daw ng renta. Wala naman talagang resibo yon dahil personal yon. Inimpound ang van namin. Ganon din, ginawa nila sa mga kasunod na pumunta sa EDSA kapag nalaman. Tingnan mo to, very diktador talaga mga kababayan. So kaya dapat talagang wakasan na si Bangag. Ayan yung pinakita pala natin kanina. Oh. Napakawalang hiya, di ba? Nakita nyo kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ni Bangag? So kaya dapat na talagang mawala sila. Dapat na talagang mga kababayan ay sana manindigan na nga yung ating mga kapulisan. Sana talagang wag nilang pigilan itong ating mga kababayan. Kasi malungkot yung sitwasyon ninyo dahil nga patuloy kayong ginagago ng gobyernong ito. Pati mga pulis, okay? Pati yung mga yan na humaharang-harang dyan, okay? In-instruction na yan ng Bangag Administration. Pati nga mga airline companies, di ba? Kanina pinag-usapan natin, kinontrata na nila kung pwede nga nila palubugin ng barko pa, bagsakin ang mga eroplano para hindi na makarating ang ating mga kababayan kasi napag-alaman natin na hindi lang talaga INC ang gustong pumunta. Even yung mga kapatid natin sa Mindanao, gustong pumunta. Diba? May mga nananawagan nga, magpadala lang kayo ng barko at pupunta kami. So yung mga ganun ba? So, what else? All right. Oh, okay. Grabe, sobra. Again, huwag kayo nagpapaniwala sa mga nagsisend sa inyo na mag-donate dito gamit ang logo ng INC. Talagang marami talagang kumikita sa ganitong klaseng sitwasyon eh. 'Di ba? Hindi lang yung mga alpot, kundi yung mga taong mapagsamantala na hindi natin alam, na talagang ang trabaho nila ay nag-aabang ng sakuna, nag-aabang ng rally para makapanghingi o makapambudol sa OFW. Sobrang hirap na ngayon sitwasyon sa Pilipinas. Sobrang hirap na nga yung mga kababayan natin na nagsasakripisyo, susuong sa init, sa ulan para manindigan, para makatakas sa kahirapan, para makatakas sa kabangagan. Pero may mga tao talagang likas na mapagsamantala.